Magandang araw sa inyo, Miss Kais, at sa lahat ng nakikinig sa channel na to. Ako po si Ana, at nais ko pong ibahagi ang karansan ng kaibigan ng aking lolo Fernan na si Marco. Para maunawaan ng lahat, kukwento ko po ito base sa punto de vista ng aking lolo. Sa liblib na baryo ng Batangas, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa matatanda, doon nakatira ang kaluluwa ni Aling Rosa, isang matandang babae na namatay ng mag-isa matapos siyang ipagtabuyan ng kanyang mga anak. Isang gabi, malakas ang bagyo. Napilitan si Marco, isang delivery rider, na magpalipas ng gabi sa lumang bahay matapos masiraan ng motorsiklo. Basang-basa at giniginaw, pumasok siya sa loob ng bahay. Amoy alikabok at bulok na kahoy ang paligid. Sa gitna ng dilim, may narinig siyang mahinang pag-iyak mula sa itaas. "May tao ba dyan?" sigaw niya. Walang sumasagot, ngunit narinig niya ang mga yabag, mabagal, parang nakatsinelas. Nang silipin niya ang hagdan, may nakita siyang matandang babae, nakaputing dastet at nakangiti. "Salamat at bumalik ka, aking anak," sabi nito. Nangilabot si Marco. "Hindi po ako." Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang lumapit ang babae. Ang mga mata nito'y puti at ang ngiti nito'y unti-unting naging ngisi. "Huwag mo na akong iiwan ulit," bulong nito habang lumalapit. Kinabukasan, natagpuan ng mga residente ang motorsiklo ni Marco sa labas ng bahay. Wala na siya, ngunit sa bintana ng lumang bahay may aninong nakasilip, isang lalaki, at sa tabi niya ay isang matandang babae na nakangiti. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking lolo Fernan. Maraming salamat po sa pakikinig, Miss Kais. Ako po muli ito, si Ana.